horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga makapaniwala si Amelia nang malaman niya ang katotohanan na mismo sa loob ng kwarto ni Dio nang bigla nga niyang halungkatin ang mga papeles na kung saan binabalak niya na sanang kunin ang iba't ibang ari-arian para ilipat kay Jenny. Ay dito niya nakita ang isang sobre na talaga namang inaagaw ng kanyang atensyon. Nang buksan ito ni Amelia ay dito lumantad ang katotohanan tungkol sa pagkatao nitong si Megan. Nakita niya ang isang sobre na naglalaman ng paternity test na kung saan nakapangalan ito kay Megan Halari at Dio Halari. Ngunit ang mas gugulat kay Amelia ay hindi nga tumugma ang resulta ni Dio kay Megan. Ibig sabihin lang yan ay hindi anak ni Dio si Megan. Kaya naman hindi nga lubos makapaniwala si Amelia at halos kapusin pa siya ng hininga sa pagkagulat dahil matagal na panahon na wala siyang kamalay-malay tungkol sa pagkatao nitong si Megan. Kaya naman kukomprontahin niya itong si Dara. At dito rin kasalukuyang kausap ni Dara ang kanyang anak na itong si Megan. At dito rin biglang dumating si Jenny. Malalaman na nga ng lahat. Sa sobrang galit nitong si Amelia ay hindi niya naisip na kinakailangan pribado ang pag-uusap. Dito ipinakita ni Amelia kay Dara na hindi tunay na halari si Megan. Paano nangyari na nagganap ang isang DNA test na nakapaloob sa isang sobre sa kwarto ni Dio? Imposible umano na peke ito dahil mismong nakalagay ito sa ilalim ng lumang aparador ni Dio at pirma rin ito ni Dio. Kaya naniniwala si Miss Amelia na tunay ang naturang sertipiko. Kaya naman todo paliwanag at aanga-anga pa si Dara dahil halatang halata ang mga revelasyon nitong si Miss Amelia. Hindi makapaniwala itong si Jenny, Minchi at Miss Vanna sa mga narinig nila mula kay Amelia. Kaya sa pagkakataong ito ay hiyang-hiya nga si Megan na para bang ayaw niya nang ipakita ang kanyang sarili dahil sa tinagal-tagal na pangangangkin pala ni Megan na isa siyang halari. Ay dito nga bubungad ang katotohanan na tanging si Jenny lamang ang tagapagmana ng kayamanan ng mga halari. Sa puntong ito ay dito naiyak si Megan, ngunit nilapitan siya ni Miss Amelia. Anya pa ni Miss Amelia na kahit nalaman nito ang totoo, ay parte pa rin ng pamilya itong si Megan. Ngunit sadyang hindi na ganoon katapang ang reputasyon ni Megan dahil sa hindi naman talaga tunay siyang halari. Kaya naman tanging si Jenny lang ang magiging tagapagmana ng mga halari at iyon ang dapat tanggapin nitong si Megan. Sa pagkakataong ito ay biglang ang niyakap ni Amelia si Megan. Nilapitan ni Jenny si Megan na nangliliit sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Jenny na anuman ang naging resulta, magkapatid pa rin sila at hinding-hindi niya tatalikuran si Megan sa kahit anong pagsubok ang dumating dito. Na-realize tuloy ni Megan na sa kabila ng pagiging kawalan nitong si Megan ay hindi pa rin siya iiwanan ng kanyang kapatid na si Jenny. Ganun pa man ay ibibigay pa rin daw umano ni Miss Amelia ang karapatan bilang magmamana itong si Megan, ngunit hindi na tulad ng dapat manahin ng isang tunay na halari. Kaya humihingi ngayon ng dispensa itong si Megan sa ginawang pagsisinungaling ng kanyang ina na itong si Dara. Humingi ng tawad si Dara, ngunit ang nais malaman ni Amelia ay kung sino ang tunay na ama nitong si Megan. Mapapaamin na kaya ni Miss Amelia itong si Dara na kung saan
Nasa harapan niya pa naman ang kanyang matalik na kaibigan na itong si Vanna. Sasabihin niya kaya na ang tunay na anak ama nitong si Megan ay walang iba kundi itong si Freddy.